Well, tayo'y dumako sa ating pagre-review. Again, we've been reading the Ten Commandments and hopefully, if nothing else, ang ma-accomplish natin sa seryeng ito ay makabisado man lang natin ang tinatawag na 10 utos. Number 1, thou shalt have no other gods before me. Number 2, thou shalt not make unto thee any graven image. Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them. Commandment number 3, thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain. Number 4, remember the Sabbath day to keep it holy. Commandment number 5, honor thy father and thy mother. 6, thou shalt not kill or murder. Commandment number 7, thou shalt not commit adultery. Number 8, thou shalt not steal. Number 9, thou shalt not bear false witness, or mas pamilyar tayo, huwag kang magsisinungaling. Number 10, thou shalt not covet. So, binigyan natin ng mahaba-haba yung introduction natin. And alala ho natin, ano ba ang tamang gamit ng kautusan? Ito ay mapa. Ang 10 utos ng Diyos ay mapa kung paano tayo dapat mamuhay. Ang 10 utos ng Diyos ay busal or muzzle na nagpipigil ng kasalanan. At ang 10 utos ng Diyos ay mirror or salamin na nagpapakita ng ating pagiging makasalanan. And guess what? Again, a reminder, anong makikita natin dito? Ang 10 utos ng Diyos ay hindi hagdan patungo sa langit. So nawa, burahin na natin, alisin na natin sa ating kaisipan, at kung may nakakausap tayo, maging aware tayo dahil maraming mga tao yun ng kanilang kaisipan na ang 10 Commandments ay kailangan nilang sundin para pumunta sa langit. That is unbiblical. Ang kaisipan na yon ay wala sa Bible. Actually, ang tinuturo ng salita ng Diyos, ang sa mga kautusan ng Diyos is our schoolmaster, ang ating tagapagturo, para ituro tayo kay Kristo that we might be justified by faith. Okay? So, ang 10 Commandments is pro sola fide. Okay? Ang 10 Commandments, ang mga kautusan ng Diyos, ay nagtuturo ng justification by faith alone. Yun ang sinasabi ng salita ng Panginoon. So how should we study the law? Paano ba natin ito dapat pag-aralan para makita na natin at maunawaan talaga natin yung lawak, yung lalim, at yung taas? Okay? Bakit natin dapat makita yung lawak, yung lalim, at yung taas? Kasi maraming mga tao, ang tingin sa kautusan ng Diyos ay hindi malalim kung hindi mababaw. Hindi mataas kung hindi mababa. Hindi malawak kung hindi kapiranggut lang. Therefore, ang tingin ng iba, kayang-kaya nila itong masunod. But if we will apply yung mga tamang kaparaanan para ito dapat itong unawain, makikita natin na hindi ito mababa kung hindi mataas. Ito ay malalim at napakalawak. Rule number 1, Scripture interprets Scripture. Hindi ito dapat unawain ng taliwas sa ibang sinasabi ng salita ng Diyos. Rule number 2, inside and out. Ang sakop ng 10 utos ay hindi lamang yung panlabas, kundi sakop din ito ang panloob o ang kalooban, isip, puso ng tao. Two-sided rule, ang sinasabi dito hindi lamang negative kung hindi positive. Maraming ang tingin sa 10 utos, bawal, 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 bawal. Puro bawal, bawal, bawal. No. Kung ito yung nagbabawal, ito rin naman ay ang inuutos nitong positibo yung kabaligtaran nito. Kung nagsasabi ang salita ng Diyos na huwag kang magsisinungaling, yun ang utos. Yung kabaligtaran nito, yung positive ay totoo din, two-sided. Dapat laging totoo. Dapat laging truthful yung ating mga sinasabi. Rule of categories. So, hindi lamang yung mga partikular na kasalanan. As we have said, huwag kang mangangalunya. Hindi lamang yung pangangalunya ang kasalanan, kundi lahat ng kasalanan na nasa ilalim ng sexual immorality. Kasama na rin doon yung pornography. Kasama na rin doon yung fornication. Kasama na rin doon yung homosexuality and so on. Brothers Keepers Rule. Nakita natin na meron tayong obligasyon na ipatupad, hindi lamang tayo magpailalim sa kautusan, kung hindi handun yung ating effort dapat na yung ating kababayan, yung ating kapamilya, at yung mga kasama natin sa iglesia. Those 3 institutions, family, the government, and the church are all commanded by God to enforce ang mga kautusan niya. Rule number 6, the law of tables. Again, merong 2 table.
Commandment 1 to 4 ay relasyon natin sa Diyos. 5 to 10, relasyon natin sa tao. Alin ang una? Which is the first and great? Well, it is loving the Lord. So yung pagmamahal natin sa kapwa, gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili, ay nakapailalim, nakasubmit, at ito ay nakatungtong lamang sa mas mataas at mas importante, yung pagmamahal natin sa Diyos. Isang madalas na ginagamit na argument, halimbawa sa homosexuality, di ba ang pagmamahal ay sa Diyos, utos ng Diyos magmahalan eh. Brother Paul, narito yung dalawang lalaki, nagmamahalan sila. Di ba okay lang yun? Nagmamahalan naman. God is love. Well, again, that is paggamit ng second table para puksain yung first table. Ito ay pagwawalang bahala sa maliwanag na kautusan ng Panginoon. So again, nakita lang ho natin na merong mas mataas. Yes, inuutusan tayo ng Diyos na magpasakop sa gobyerno. Okay? Pero nakita rin natin sa Bible na pag ang gobyerno ay humahakbang taliwas sa Diyos, ang ating prioridad na sundin ay walang iba kung hindi ang Panginoon. So again, the law of tables. And then law of all or nothing at all. Sinabi ni James, if we break just one commandment, we are guilty of the law. Again, it doesn't mean na pag ikaw ay nagsinungaling, ay murderer ka na rin. It just means that you are guilty. You are guilty. So again, we cannot pick and choose. Hindi natin pwedeng isipin na, well, yun lang namang commandment number 10 eh. Wala naman akong pinatay. Hindi naman ako nagnakaw. Nag-covet lang naman ako. At sa iba, ano ito? Maliit lang naman. Tama? Wala ka namang ginawang masama. Ninasa mo lang yung masama. Yung bagay na hindi dapat para sa'yo. At sa iba ang tingin, okay lang yun. No. You're still guilty. So again, that is all or nothing at all. Then, important, if the moral law is understood and applied faithfully, it will clearly show our guilt and culpability before God. Ano makikita natin? Pinapakita ng 10 utos na tayo guilty, na tayo ay madumi. And again, that is good news. Good news. Bakit? Kung nakita mo na ikaw ay madumi sang-ayon sa 10 utos, merong kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan. Ang delikado ay kapag hindi mo makita na ikaw ay madumi. Ang delikado ay kapag nire-resist mo yung katotohanan na sinasabi ng salita ng Diyos na ikaw ay makasalanan at guilty at pilit mong pinakikinggan ang yung madayang puso at ang dyablo na sinasabi, okay ka lang, mabait ka naman, matulungin ka naman, wala ka namang inaargabyado, mabait ka. Tignan mo nga yung kapitbahay mo, mas masama nga yan, mas chismosa nga yan, mas masama nga yung maraming tao kaysa sa iyo. Again, ang kailangan ho natin ay makita ang ating mga sarili sang-ayon sa kautusan ng Diyos at makita natin kung gaano tayo kadumi. At yun lang ang tsansa. Sabi nga ni Jesus, ang mga may sakit, walang sakit ay hindi nangangailangan ng doktor. At nakita natin na tayo ay may sakit spiritually, madumi tayo sa harapan ng Diyos, doon lang tayo lalapit kay Kristo. So ang 10 utos ay napakahalaga. At hindi natin ito dapat iwasan. At as we have said, pagdating sa evangelism, ito ay napakahalagang instrumento. Bakit? Ang Diyos mismo ang nagsabi. It is our schoolmaster to bring us to Christ that we might be justified by faith. At napakagandang gamit ng 10 utos pagdating sa evangelism. Ang bad news ay nagtuturo sa good news. Anong sabi ni Pablo sa Romans 10:4? For Christ is the end of the law. The word end meaning the fulfillment or the realization. Christ is the purpose of the law. Muli, ang purpose ng kautusan ay ituro tayo kay Kristo. And anything that brings us to Christ is a friend. Lalo tayong nilalapit sa ating Panginoong Hesus Kristo. So point, applying all the proper rules to understand the law, we see our deficiency, but in contrast to that, we see Jesus Christ's sufficiency. Bakit? Anong sabi ng salita ng Diyos? Christ fulfilled the law. Siya'y nabuhay ng walang kasalanan. Ginawa niya lahat ng kalooban ng Ama. Yung kautusan na hindi natin kayang masunod,
sinunod lahat ni Kristo. Okay, so pinapakita nito na meron tayo, ang tanging pag-asa natin ay si Kristo para sa kaligtasan, at napakaganda at napakataas at nakakamangha ang ating Panginoon at tagapagligtas. So now we come now again sa commandment number 1. So iisa-isahin natin ang 10 commandments. Ang plano ko, hopefully magawa, is at least every command is at least 2 Sundays. Kung kaya natin ng 1, gagawin natin, pero tingin ko ho, at least 2 Sundays. So more or less, we're looking forward to 19 more Sundays kasama ngayon in our lesson sa 10 Commandments. Thou shalt have no other gods before me. Sa Tagalog, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Exodus 20 verse 3. Last Sunday, consider natin yung context ng pagbibigay ng Diyos ng kautusan na ito. Ang mga Hudyo, ang buong bayang Israel ay pinalaya ng Diyos mula sa Egypt, which is very much a polytheistic culture. Ibig sabihin, ang Egypt ay sumasamba sa maraming mga Diyos-Diyosan. And by the way, worldwide, ang three main monotheistic religions are Judaism, Islam, and Christianity. Okay? Pagdating sa Judaism and Islam, ito ay puro, meron akong hinahanap na salita. Hindi ko mahanap yung salita. Again, ang nagbubukod tangi sa Christianity is because we hold into that triune Godhead. Yun ang wala sa Judaism at yun din ang wala sa Islam. So hindi pwedeng sabihin, isa lang naman yan. No. Merong pagkakaiba. Because sa New Testament, pinahayag ng Diyos ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Sadly, the Israelites were affected by this sin. Apektado sila ng mga Diyos-Diyosan. As sabi si Ezekiel 20 verse 8, "But they rebelled against me and were not willing to listen to me. None of them cast away the detestable things their eyes feasted on, nor did they forsake the idols of Egypt." So kahit lumabas na sila sa Egypt, dala-dala pa rin nila. Okay? Apektado pa rin sila ng kasalanan ng idolatry. So God, being the God of truth, can only acknowledge what is true. Isa ito sa mga sagot natin sa mga tanong nung last Sunday. Pag tinignan natin na ang Diyos ay nagde-demand ng matinding atensyon sa kanyang sarili, siya lang. Pag yun ay tinansfer po sa tao, napakayabang, napaka-self-centered. Again, ang tao ay hindi pwede. Bakit? Ang tao ay created being. Nilikha lang tayo, ibig sabihin may purpose tayo para sa Kanya. God is the uncaused first cause. Siya ay walang simula. Ang sentro ng lahat ng bagay ay ang Diyos. So dahil ang Diyos ay totoo, saan niya tatawagin ang lahat ng tao? Sa kanyang sarili. Yun, because God is the God of truth. And He acknowledges only what is true, and the truth is monotheism. Ang katotohanan ay hindi polytheism, kung hindi monotheism. With the word mono, one lang. Belief in one God. So ang tunay na pananampalataya sangayon sa Bible ay naniniwala sa iisang Diyos lamang. Any belief na maraming Diyos, hindi yun biblical. Hindi yun Kristyanidad. Okay? Maliwanag ho yun sa salita ng Panginoon. Tignan natin, Isaiah 45 verse 5. Ang sabi ng Diyos, "I am the Lord and there is none else. There is no God beside me." So ang Diyos ay hindi kagaya ni Zeus ng Roman or Greek mythology na siya lang yung nasa taas and then maraming mga Diyos sa baba niya na mas mahihina. Okay? Nagko-contest sila na isang araw, who knows, pwedeng ma-overthrow si Zeus pag nakaw yung kanyang kidlat. Okay? No. Ito ang biblical na Kristyanidad na pananampalataya. Walang ibang
Diyos. So ang Diyos ng Biblia ay hindi isa sa marami. Hindi lang din siya yung number one sa marami. Ang Diyos ng Biblia ay nagpapakilalang siya lang. Walang iba. So narito ang katotohanan, the God revealed in the scriptures is the only true God who created and sustains all of creation. Ang tanging tunay na Diyos ay ang Diyos na makikilala natin mula sa salita ng Panginoon na lumikha ng lahat ng bagay at nagsusustento ng lahat ng bagay. Again, it is a bold claim ng Christianity. Brother Paul, pag sinabi mong ang Diyos lang ng Bible, paano yung Diyos ng Quran? Muli, hindi papasa. Hindi uubra. Paano yung ibang Diyos na hindi ulit papasa? Sapagkat ibang Diyos yung kanilang sinasamba. So again, kung tayo ay tunay na Kristiyano, ang pananampalataya ng mga tunay na Kristiyano ay Diyos lamang, nag-iisa ang tunay na Diyos. Tuloy natin, sabi ni Pablo sa 1 Corinthians 8 verse 4, as concerning therefore the eating of those things that are offered in sacrifice unto idols, we know that an idol is nothing. An idol is nothing. Gaano man karilag, yan man ay gawa sa ginto, gawa sa tanso, gawa sa marmol, gawa sa kahoy, nililok ng sikat na manlililok o ng sculptor, gaano mang karami ang yumuyukod dun sa statwa na yan, ang sabi ng salita ng Diyos, an idol is nothing. Meron bang kayang gawin? Wala. Ang sabi ng Psalm 115, may matang hindi nakakakita, may bibig na hindi nakakapagsalita, may kamay na hindi nakakagawa, may paa na hindi nakakalakad. Wala. An idol is nothing. Ang sabi, in the world, and that there is none other God but one. So from the Old Testament to the New Testament, ang statement ng Biblia ay consistent, hindi marami ang Diyos, tapos ang Diyos ng Kristyanidad ay siya yung number one. No, meron lang iisang Diyos at walang iba. Wala siyang katunggali, wala siyang kasama, walang Diyos na nasa ilalim niya, walang mga demigods, wala. Meron lang nag-iisa at tunay na Diyos. This one true God is the one who redeemed the people of Israel from slavery in Egypt and gave them the Decalogue or the 10 Commandments. As we have seen yung introduction sa 10 Commandments sa chapter 20 verse 1 ng Exodus, and God spake all these words saying, I am the Lord thy God which have brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage. So nung nilabas ng Diyos ang Israel sa Egypt, sinabi niya, I am the Lord thy God. Ako ang Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto. At ang nag-iisa at tunay na Diyos na ito ay nagbigay sa kanila ng 10 utos. And the commandment number 1 is this, thou shalt have no other gods before me. This command is to be strictly implemented to every individual. Pinag-aralan natin last Sunday. Ikaw ay hindi pwedeng magkaroon ng ibang Diyos sa harapan ko. So hindi ito optional. Hindi ito kung tingin lang natin o kung type lang natin. Kung tayo ay tunay na sasampalataya sa Diyos ng Biblia, walang pwedeng anong tawag ng kasunduan? Agreement or bargain. Lord, hindi naman pwedeng magsama ako ng 2 maliit para kung sakali man back up. No. Kung tayo ay nananampalataya sa Diyos ng Biblia, ang kauna-unahang utos, walang ibang Diyos sa harapan ko. Ang bawat individual, ang bawat tao ay hindi po pwedeng magkaroon ng ibang Diyos. This is not optional.
Ang sabi ng salita ng Diyos, before me, thou shalt have no other gods before me, in my presence or in front of me. And as we have studied, God is omnipresent. Siya nasa lahat ng dako. So walang lugar na pwede. Huwag nating isipin because the Philippines is the only quote-unquote Christian nation in Asia, then therefore, yes, sa Philippines, monotheistic. Pero pag pumunta ka sa Thailand, pag pumunta ka sa Burma, o ano na pala ngayon, Myanmar, pag pumunta ka sa Cambodia, okay na doon. Kasi doon, kumikilala sila ng maraming mga Diyos. Hindi pa rin okay. Hindi pa rin okay. Thou shalt have no other gods before me. Having other gods besides the God of the Bible is never permitted to anyone at any time. Walang panahon at walang lugar na pwedeng magkaroon at kumilala ng ibang Diyos liban sa Diyos ng Biblia. So yes, therefore, yung mga nasa India na kumikilala na ang bawat baka ay Diyos, alam niyo ba yun? Ang baka sa India ay sacred, divine. May komedyante siya, pero naranasan niya, tumawid daw yung baka sa kalsada. Hinto lahat ng sasakyan. Ang problema, naupo yung baka sa kalsada. Hintay lahat ng sasakyan. Dahil sino ka para itaboy yung Diyos? Nagkakagutom-gutom pero hindi sila kumakatay ng baka. Bakit? Dahil para sa kanila, ang bawat baka ay sacred, divine. No, hindi po pwede. So the true worship of the true God cannot be mixed with the false worship of false gods. It is all or nothing at all. So hindi pwedeng paghaluin. Muli, listen po, may mga Pilipino, sorry ho kung may masasaktan, pero uulitin ko, may mga Pilipino, ang tunay na sinasambang Diyos ay ang Diyos ng swerte. At sino man ang magpapasok ng swerte, okay sa kanila. So, ihilera nila sa mesa, nahandyan yung krus ni Kristo, nahandyan yung statwa ni Buddha, nahandyan yung pusa na gumaganyan, nahandyan yung yin-yang, nahandyan yung ahas, o nahandyan, basta lahat ng magpapasok ng swerte. Pagsasamahin nila sa isang mesa. At ibang-ibang mga Diyos-Diyosan. Thou shalt have no other gods before me. Maliwanag ang utos ng Panginoon. So I hope hindi tayo sumasamba sa altar ng Diyos-Diyosan na ang pangalan ay swerte. Huwag kang maniwala sa swerte, mamalasing ka. Pag naniwala ka sa malas, hindi ka naman saswertehin. We don't believe in luck. Hindi tayo naniniwala sa swerte. Naniniwala tayo sa Diyos na soberano na may hawak ng lahat ng bagay. Hindi yung 12 bilog. Pero Paul, iba ang pasok ng 2025 kasi nakumpleto ko yung 12 bilog. Paano kung kinulang yung budget mo? Kawawa ka naman. Tama? Hindi yun ang may hawak. Ang Diyos ang may hawak. Kaya yung mga nagsasabing, Brother Paul, wala namang mawawala pag naniwala ka dyan sa mga... No, merong nawawala. Nawawala ang pagkilala sa tunay na Diyos. So again, thou shalt have no other gods before. Saan nakita niyo itong commandment number 1? Pambihira pumapasok doon sa mga pamahiin. Huwag kang magwawalis sa gabi. Bakit daw? Lalabas, hindi naman malas, lalabas ang swerte. Napakamakapangyarihan naman ng walis na yon. Daig niya ang kapangyarihan ng Diyos, nagwalis ka lang, wala nang magagawa si God. So sa nakita ho natin, itong commandment number 1, pag in-apply natin sa buong buhay natin, sa buong araw natin, sa lahat ng mga pananaw natin, makikita natin, hindi para to sa church lang. Ito ay sa buong buhay. Ito ay nanunuot sa maraming bagay. Maging sa pag-aasawa, sa pagpapamilya, sa pagpapalaki sa mga anak, sa pagninego, or sa napakaraming mga bagay. Ito ay a-apply. Next point, when God commanded us to have no other gods
He is also commanding us to choose Him as the true God, enthroning Him as our only Lord. So pag sinabi niyang huwag ka magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin, again, applying the rule of the rule of two sides, two-sided rule, hindi lang basta negative, kung hindi pati yung positive. So hindi lang inasabi ng Diyos na huwag kang magkaroon ng ibang Diyos, kung hindi sinasabi ng commandment number 1, kilalanin mo ang nag-iisa at tunay na Diyos. So ang commandment number 1 ay nagtutulak sa atin para piliin natin ang nag-iisa at tunay na Diyos at siya dapat na nakaupo sa trono at tanging kinikilala natin na Panginoon. The positive putting ng commandment number 1 ay ito. Deuteronomy 6 verse 4, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Again, sounds familiar. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harapan ko kasi nag-iisa lang siya. At sa Deuteronomy 6 verse 4, the Lord our God is one Lord. At anong obligasyon natin sa nag-iisang Diyos na kinikilala natin na ito? And thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, with all thy soul, and with all thy might. So commandment number 1 ay hindi lamang nagsasabi sa atin na kamuhian natin ng ibang mga Diyos-Diyosan. Kundi ang commandment number 1 nagsasabi sa atin na pakamahalin natin ang nag-iisa at tunay na Diyos. At ang isang magandang aplikasyon ng commandment number 1, hindi pwedeng nasa gitna ka. Hindi pwedeng wala kang pakialam. Hindi uubra, kasi naniniwala akong may Diyos pero hindi ako masyadong religious. Pwede ba yun? Hindi pwede sa Biblia na naniniwala kang may Diyos pero hindi ka religious. Hindi pwedeng hindi ka sumasamba. Hindi pwedeng hindi ka nagmamahal sa nag-iisa at tunay na Diyos na ito. Dahil kung tunay mong kinikilala ang nag-iisang tunay na Diyos na ito, ang utos na thou shalt love the Lord thy God with all thy soul, with all thy mind, and with all thy heart. So muli, hindi lang yung negative na huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos, kundi yung positive na dapat mahal natin ang Diyos na ito. Ang hindi pwede mangyari ay wala kang pakialam. Yun ang hindi pwede. Now, to help us to understand more, ay hihingi tayo ng tulong sapagkat hindi naman tayo ang unang nag-aral ng First Commandment. Noong 1647, kung din kakamali tanda, noong 1647 ay nagtipon-tipon ang mga theologians at mga pastors sa England and kinompose nila ang tinatawag ngayon na Westminster Larger Catechism. Ang catechism is a way of teaching by question and answer. Yun lang naman ang ibig sabihin ng catechism. Madalas kasi familiar tayo sa pag sinabing catechism, ang alam natin nakakonekta sa Roman Catholic Church. No, ang catechism is a means of teaching. At ang means na ito is by question and answer. At mamaya, makikita natin yung shorter. Merong Westminster Shorter Catechism and then, pero bibigyan natin muna ng pansin ay yung Westminster Larger Catechism. So, hindi ito bago. 1647, it is 300-something years na ang tagal. So, ang question sa Westminster Larger Catechism, question number 104, what are the duties required in the First Commandment? Ano ba yung duties? In other words, ano ba yung implikasyon? Nung sinabi ng Diyos, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos liban sa akin, ano ngayon? Basta lang ba, wag lang tayong yuyuko sa mga bato? Yun lang ba yun? Well, ang sabi, ang answer ay ito. The duties required in the First Commandment are, marami. The knowing and acknowledging of God to be the only true God and our God. Ang ganda ng mamaya, babalikan natin ito, pero ang ganda, napaka piling-pili at napaka-accurate na mga salita. To be the only true God and our God, and to worship and glorify Him accordingly by thinking, meditating, remembering, highly esteeming, honoring, adoring, choosing, loving, desiring, fearing Him, believing Him, trusting, hoping, delighting, rejoicing in Him,
being zealous for him, calling upon him, giving all praise and thanks, and yielding all obedience and submission to him with the whole man, being careful in all things to please him, and sorrowful when in anything he is offended, and walking humbly with him. Woo! Again, ang tindi ng implikasyon ng unang utos. So medyo himay-himay natin ng kaunti. Anong duty na required ng first commandment? It is the knowing and acknowledging of God to be the only true God and our God. Anong ibig sabihin noon? Biblical Christianity is not only monotheistic, it is exclusive. And the next word, the last word is very important, and personal. Personal. Ang totoong Kristyanismo ay hindi lang basta monotheistic na kumikilala sa iisang Diyos, it is exclusive. Hindi pwede ang iba. Hindi pwede ang ibang Diyos. And then hindi lamang to exclusive, it is very personal. Hindi mo lang kinikilala ang nag-iisang tuyo na Diyos, kundi tinuturing mo siya na Diyos natin. The first commandment tells us to believe that there is only one living and true God, the triune God, who has revealed himself specifically in the Holy Scriptures, both in the Old and New Testament. Ang kinikilala nating Diyos ay ang Diyos na nagpakilala sa kanyang salita, sa luma at bagong tipan. Ang first commandment na nagre-require sa atin wholeheartedly na i-affirm ang katotohanan at i-confess ang katotohanan na siya lamang ang nag-iisa at tunay at buhay na Diyos. At ang Diyos na ito ay aking Diyos. Ang Diyos na ito ay ating Diyos. Meron akong hindi na ilagay. Dahil lang ho Sorry, meron akong inedit kayo ng umaga na hindi ko yata na-save. So dapat, nilagay ko ito sa Tagalog Naniniwala, hindi lamang alam mo na merong isang Diyos, kundi naniniwala kang merong iisang Diyos, at naniniwala ka ng iisang Diyos na ito ay ang Diyos mo. Very personal. Hindi lamang, kasi maraming tao, okay, naniniwala ako kay Diyos, pero they live as if hindi nila ito Diyos. That's disobedience to the first commandment. So itong nag-iisa at tunay na Diyos na ito na pinapahayag ng Biblia ay Diyos ko. Kinikilala ko at itinataas ko bilang aking Panginoon. Yun ang requirement ng first commandment. Hindi lamang yun, we must worship and glorify God by thinking, meditating, remembering, highly esteeming, honoring, adoring, choosing, loving, desiring, and fearing Him. Mauubos ang oras natin pag dinefine natin ang lahat ng yan. So how do we worship God and glorify Him? Sa pamamagitan ng ating thoughts, yung ating kaisipan, sa pamamagitan ng ating attitude, yung ating mga ugali, sa pamamagitan ng ating affections, sa ating mga damdamin, must be centered on God. So again, commandment number 1 is telling us na dapat ang Diyos ay nagpe-permeate. Alam niyo nagpe-permeate? Pag mag-iihaw kayo ng liempo, sino mahilig sa inihaw na liempo? Taas ang kamay. Ay, 2 lang. So mamaya 2 lang yung sasama ko. Ay, 3 na. Hindi, biro lang. Anong mas masarap? Binabad mo ng 10 minuto o binabad mo ng magdamagan? Magdamagan. Kasi pag binabad mo ng magdamagan, yung marinade no na nagpe-permeate, nanunuot sa bawat hibla ng karne. Therefore, nung pag-inihaw mo na, tapos bagong ihaw, tapos may kalamansi toyo ka na may sili, tapos yung bawat subo mo, Woo! Mamaya pa ho tayo magtatanghalian. Ang Diyos ay dapat, nanunuot sa bawat hibla ng ating buhay at ng ating pagkatao. So ang commandment number 1 ay nagsasabi na ang paniniwala sa Diyos ay hindi panglinggo lang. Ang commandment number 1 ay nagsasabi ang Diyos ay hindi pang simbahan lang.
Ang Diyos ay pang Lunes hanggang Linggo. Ang Diyos ay pang bahay, pang eskwelahan, pang trabaho, pang opisina, sa lahat ng lugar, sa lahat ng panahon. Dapat nanunood siya. Dapat kinikilala natin ang Diyos sa relationship natin bilang mag-asawa, bilang magulang, bilang pamilya, sa lahat ng bagay sa ating buhay. The knowledge and fear of Him must affect all aspects of our hearts and minds at all times. Nandun yung pagkilala sa Diyos sa lahat ng bagay. So again, sa Kristiyano, hindi kung anong gusto ng puso mo, sundin mo. Kung anong sinasabi ng Diyos, susundin natin. Let us see, ano pang sinasabi sa atin, ang duty natin, according to the first commandment, we must believe, trust, hope, delight in, and rejoice in Him. Kailangan tayo ay manampalataya sa Kanya, maniwala sa Kanya, tumiwala sa Kanya, ano man yung ating kalagayan. Umaasa tayo sa Kanya, ang pag-asa natin ay hindi eleksyon o impeachment. Hindi yun ang pag-asa natin. Ang pag-asa natin ay ang Diyos. Siya ang ating pag-asa, siya ang ating kagalakan, siya ang ating delight, siya yung ating kasiyahan. Napakaraming mga tao, may kilala ako ang kasiyahan. Ang kasiyahan nila ay hinuhugot nila sa iba't ibang mga bagay. And you will find it very fast na madidisappoint ka. Subukan mong hugutin sa pera. Pera, yun ang kasiyahan mo. Mabilis maubos. Lalo na pag mataas ang inflation. Subukan mo ang kasiyahan mo ay nakatungtong sa kalusugan. Ang daling mawala. As good as family is, ang pamilya ay maganda, yes? Ang Diyos ang nag-design ng pamilya. Pero pag hinugot mo sa pamilya ang kagalakan, paano pag nagkaroon ng problema? Paano pag may nagkasakit sa pamilya? Paano pag may namatay sa pamilya? Paano pag may na-aksidente sa pamilya? Nangyayari ba yon? Yes. So when we try na hugutin sa iba ang kagalakan natin, you will find it very fast na yung balon na yun ay madaling matuyo. We must hope in Him knowing that He is sovereignly in control of the future. And we must find our chief delight in this life and the life to come. So dapat ating chief delight. Yes, masaya ako sa asawang binigay sa akin ng Diyos. Napakasaya ko sa asawang binigay sa akin ng Panginoon. Pero hindi dapat siya ang pangunahin. Masaya ako sa mga anak na binigay sa amin ng Panginoon. Pero hindi dapat sila ang pangunahin. Yes, nagbibigay saya ang mga bagay na ito. Pero hindi dapat sila ang pangunahin. Letter D, we must be zealous of Him. Hindi jealous, kundi zealous. Ibig sabihin ng zealous, masigasig. Dapat tayo ay masigasig sa Diyos. At pag tinobserbahan natin mga kapatid, ito ang sakit at problema ng maraming nagkiklaim na naniniwala sa Diyos ng Biblia. Maraming nagsasabing naniniwala sa Diyos ng Biblia pero hindi masigasig pagdating sa Diyos. Actually, kapag naging masigasig pagdating sa Diyos, at tingin ng mga tao, sobra. Panatiko. Radik, baka sumobra ka sa langit niyan. Ikaw naman, mare. Baka sumobra ka, lumagpas ka sa... We must be zealous of Him. If God is our God, then we can no more be neutral, half-hearted, or complacent in all that relates to and are done for Him. Hindi pwedeng baliwala. Again, kung ang Diyos ay ang ating Diyos, anong commandment sa Deuteronomy chapter 6 verse 4? Thou shalt love the Lord thy God. Ang misis ko ay mahal ko. Mahal na mahal ko. So, hindi pwedeng baliwala sa akin yung mga nangyayari sa Kanya. Hindi pwede. Hindi ubra. Hindi pwedeng wala lang sa akin.
At yun din tayo dapat pagdating sa Diyos. Sa kinikilala natin nag-iisa at tunay ng Diyos at dapat mahal natin ang Diyos na ito, hindi pwedeng baliwala. Ang sabi ng Joshua 24 verse number 14, "Now therefore fear the Lord and serve Him in what? In sincerity." Kung naalala niyo ito, pinapipili ni Joshua ang mga tao. Sino ba talagang sasambahin niyo? Sino ba talaga paglilingkuran niyo? "Choose ye now this day whom will ye serve." Piliin niyo kung kanino kayo sa maglilingkod, kanino kayo sasamba. At kung ang Diyos ng Biblia ay ang Diyos, fear the Lord and serve Him in sincerity and in truth. Sincere. Tunay, genuine. In truth, nandun yung katapatan, nandun yung katotohanan. By the way, pag tinuloy nyo, "And put away the gods which your fathers served on the other side of the flood and in Egypt and serve ye the Lord." So again, hindi pwedeng maglilingkod ako sa Diyos pero meron pa akong ibang Diyos-Diyosan dito. Hindi pwede. Pagkikilalanin mo nag-iisang tunay na Diyos, we must put away yung ibang mga Diyos-Diyosan. "Calling upon Him, giving all praise and thanks, and yielding all obedience and submission to Him with the whole man. We must be engaged in faithful, private, and public prayers with express thanksgiving." Andun yung ating pagtawag sa Diyos. Andun yung ating pagpapasalamat sa Panginoon. Hindi lamang yun, our professed identification with, recognition, and submission to the Lord. To the Lord must be manifested practically in all areas of our daily lives. Again, ang apekto ay ang buong pagkatao. So, hindi pwedeng, dito rin sa religious life. Pero, iba yung love life. No. Sabi nga ni Paul Washer, pag naging totoo kang Kristiyano, walang sacred and secular. When you become a true Christian, everything is sacred. Walang lugar na pwedeng i-isolate sa Panginoon. Aiming to please Him in all that we do and be sad and repentant in all of our offenses against Him. Ang layunin natin, again, ang commandment number 1 ay nagtutulak sa atin na goal natin ay mabigyang lugod ang nag-iisa at tunay na Diyos. Ang commandment number 1 ay nagsasabi sa atin na hindi baliwala sa atin kapag hindi baliwala sa atin kapag nagkakasala tayo sa Kanya. Dahil mahal natin siya. So, again, that is what is commanded. Ito yung duty natin doon sa first commandment pa lang. Nakita niyo ho, malalim, malawak, at mataas ang commandment number 1. Now, what is forbidden in the first commandment? Hindi natin ito hihimayin masyado, kagaya ng ginawa natin doon sa ating duties. Pero ano ba yung pinagbabawal? Okay? Muli, huwag ka magkakaroon ng ibang Diyos sa harapan ko. Anong ibig sabihin nun? Wag. Merong bawal, merong forbidden. Anong pinagbabawal? Answer. The sins forbidden in the first commandment are atheism. Hindi pwedeng Christian atheist. Oxymoron yun. Magkakontra yun. Christian atheist. Pwede ba Kristiyano ka tapos hindi ka naniniwala sa Diyos? Hindi, obra. Atheism in denying or not having a God. Dahil merong mga uri ng atheist na hindi ko kinikilala ang Diyos or hindi ako basta naniniwala sa Diyos. So hindi option yun. Or not having a God, idolatry. Sumasamba ka sa ibang Diyos in having or worshiping more gods than one or any with or instead of the true God. Sumasamba ka sa ibang Diyos or kung sakali mang sinasabi mo na iisang Diyos lang naman ang sinasamba ko pero hindi mo kinikilala ang tunay na Diyos ng Biblia. Or instead of the true God. The not having and avouching Him for God and our God. Hindi mo kinikilala at hindi mo inaangkin. Ano mayroong mga tao, hindi naman brother, naniniwala naman ako may Diyos out there. Pero wala lang. Wala lang. So, hindi iyon ay pag-break sa first commandment. Not having and avouching Him for God and our God,
the omission or neglect of anything due to Him required in this commandment, ignorance, forgetfulness, misapprehension, false opinions, unworthy and wicked thoughts of Him. So hindi dapat tayo maging ignorante sa Diyos. Hindi tayo dapat maging makakalimutin sa Panginoon. Hindi tayo dapat magkaroon ng maling paniniwala patungkol sa Diyos. All profaneness, yung masasamang salita, hatred of God, self-love, self-seeking, and all other inordinate and immoderate setting of our mind, will, or affection upon other things. Again, thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, soul, mind, and strength. Kapag pag inilaan mo ang iyong sarili sa ibang bagay. Minsan, nanood ako ng documentary ng isang basketballista. Ang sabi niya, nagdesisyon ako na mabubuhay ako para sa laro na to. Wow! Mabubuhay ka para sa laro na to. Hindi yun pwede sa isang tunay na Kristiyano. That's idolatry. Nabubuhay tayo para sa Diyos. At now, kung binigyan ka ng Diyos ng sapat na kakayahan, maging manlalaro ng basketball, magpakahusay ka sa basketball para sa Diyos. Nakuha niyo? Malaking pagkakaiba yun. Yung isa ay idolatry, yung isa ay worship ng Panginoon. Hindi lang yun. Lukewarmness and deadness, hindi pwedeng matabang, hindi pwedeng maligamgam, hindi pwedeng patay in the things of God. Wala kang pakialam. Ibang, Brother Paul, naniniwala naman ako sa Diyos, pero wala akong hindi ako for worship. Hindi ako para sumamba. And that's not for me. Hindi yun option. Kung naniniwala tayo sa Diyos. Estranging ourselves is estranging, ilalayo mo yung sarili, and apostatizing from God, tumatalikod ka sa Panginoon, praying or giving any religious worship to saints, angels, and any other creatures. Ikaw ay nananalangin, nagbibigay ng pagsamba sa mga santo, anghel, o ibang mga nilalang. Sa Bible, ang pwedeng, Nung sinabi ni Satanas kay Kristo, ang lahat ng nakikita mo, ibibigay ko sa iyo, magpatira pa ka lamang at sumamba ka sa akin. Anong sabi ni Jesus? Get thee behind me, Satan. Thou shalt worship the Lord thy God, and Him alone thou shalt serve. Ang pwede lang sambahin, pwede lang dalanginan ay ang Diyos lamang. Hindi tayo pwedeng tumawag kay Angel Gabriel, tulungan mo kami. No. Hindi tayo pwedeng tumawag, San Pablo maawa. No. Ang pwede lang natin tawagan, dalanginan, sambahin, ay walang iba kung hindi ang Diyos lamang. All compacts and consulting with the devil, pakikipagkasundo, pagkukonsulta sa diablo, and hearkening to his suggestions, making men the lords of our faith and conscience. Ginagawa natin na ang tao ng ating Panginoon, ng ating pananampalataya. Again, yes, meron tayong mga, sa Bible, pag binasa nyo, meron mga masters in the flesh. Kinikilala yun. Nevertheless, kung hindi sila ang master ng ating pananampalataya, slighting or despising God and His commands, resisting and grieving of His Spirit, discontent and impatient at His dispensations, yung discontent natin sa mga binibigay sa atin ng Panginoon, charging Him foolishly for the evils He inflicts on us. Naalala ko dito ay si Job. Sa dami ng nangyari kay Job, na wala lahat ng ari-arian, namatay ng lahat ng kanyang mga anak, ang sabi ng Bible, sa lahat ng ito, hindi nagkasala si Job o pinaratangan niya ng kasamaan ang Panginoon o ng kamalian ng Panginoon. Maraming mga tao, Lord, mali ka eh, hindi dapat nangyari to eh. Mali ka, Lord. Bakit? Faithful naman ako eh. Ba't niya ako binasted? And ascribing the praise of any good we either are, have, or can do to fortune. This is sabi ko kanina, hindi
swerte. Nagbukas ka ng negosyo, ang aga-aga, biglang may dumating, tapos nagkasunod-sunod, ay pambira, buena mano. Pang 10 customer na, buena mano pa. Sige na nga, para buena mano na lang. No, ina-ascribe mo sa fortune, sino yung buena mano? Saan galing yung swerte? Ano yun? Sino may gawa nun? Ito yung nagnanakaw ng mga papuri na, imbis na, Lord, thank you. Pagbukas ko ng negosyo namin, meron agad at sumagana. Salamat sa Diyos. Hindi, pabira pare, swerte ko ngayon. Nananakaw ang luwalhati at pasalamat sa Diyos. Idols, ourselves, or any other creature. So again, makikita, hindi lang mataas ang demand at malawak, kundi mataas din ang pinagbabawal at malawak din ang pinagbabawal. Just in the first commandment. Makita ko natin, no, ang lawak ng sakop, ang lalim, ang taas ng utos na ito ng Panginoon. Sabi ko nga ho kanina, hindi ko na-save pala yung ginawa ko kaninang umaga, kaninang madaling araw. Ididagdag ko dito yung shorter catechism. Lord willing, next Sunday, titinan ho natin yun para mabasa natin. And in comparison sa larger, yung shorter catechism, short lang talaga. Isang paragraph lang. at very succinct, very concise yung pagkakasabi. Nevertheless, again, I hope hindi tayo nalunod, pero kung meron kayong time, napaka-accessible ng Westminster Larger Catechism online. May mga apps. Kung gusto nyo magtanong, pwede kayo lumapit sa akin pagkatapos ng Sunday School. Pwede ko ipakita ho sa inyo at pwede nyo downloadin. Napaka-accessible ho ng mga ito at malaking tulong sa atin hong pananampalataya. Huwag mahihiyang magtanong. Ayun, meron na nakataas ako. Brother Justin. Good morning po, Brother Paul. Morning po. About sa zealousness for God, in light din po ng topic natin for the first commandment. Apo. Sometimes po, we are zealous. May mga certain time na sobrang zealous natin for 2 to 3 days, and after the point na nagkasala tayo, it seems like napaparalyze tayo sa thought na wala tayong right lumapit sa Panginoon ulit, and yung zealousness natin ay namamatay. How can we address that issue and problem sa atin personally? Pwede tayo maglaan ng isang buong Sunday School para sagutin yung tanong. Sorry. Sana ho, nag-gets nyo ho, no? So we're commanded to be zealous sa Panginoon. Kailangan, siguro para magkaroon tayo ng picture, maging mainit tayo sa Diyos. And yes, as the example na binigay ni Brother Justel, may mga times na, for example, ngayong Sunday, pambira, blessing yung Sunday School, I cannot wait to go home, buksan ko ulit yung Exodus, basahin ko yung commandments, magbasa ko ng larger catechism, talagang zealous. Then pagdating ng Wednesday, may nagawa kang kasalanan, at parang kang binuhusan yung apoy ay parang binuhusan ng malamig na tubig. And then nahandun na rin yung guilt and shame na pwede pa ba akong lumapit sa Diyos? Sino ba ako? Siguro, let me try to answer that maybe in 2 or 3 ways. 1, hindi nagbabago yung demand. Hindi nagbabago yung demand. I must be zealous. At ang naaalala ko ngayon sa Psalms, hindi ko maalala kung saan sa Psalms, pero dalawa yung Psalms na meron doon na parang kinakausap niya yung sarili niya. Why art thou cast down, O my soul? Hope in God. So that's point number 2, we must look to God. Kung mapapansin natin yung kalagayan na yon na nakatingin tayo sa ating sarili, nagkasala ako, hindi ako karapat-dapat. That's true. Okay? Nakita mo na ngayon, then tumingin ka sa Kanya na namatay sa krus at nagbayad ng iyong mga kasalanan para ilapit ka sa Diyos. So hindi natin napakadaling dumula sa performance base. No, ang tanging dahilan kaya tayo nakakalapit sa Diyos ay si Kristo. Yun yung una. At ganun pa rin kahit pagkatapos natin magkasala, titingin pa rin tayo kay Kristo. At makakalapit tayo sa Diyos. At makakaasa tayo
sa Kanya. Come, if we shall confess our sins, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us. A few days ago, Friday, ando kami sa PGH. Habang hinihintay ko sila, Sister Jonah, nagbasa ako. First chapter nung Gentle and Lowly na book ni Dane Ortland. Napakaganda. Yung invitation ni Kristo sa Matthew 11, "Come unto me, all that you labor and are heavy laden." At kung nahando ka sa kalagayan, you are heavy laden, bigat na bigat ka, you are pagod na pagod ka, you are laboring. Ang invitation pa rin ni Kristo, come to me. Come to me. So number 3 siguro, listen to the word of God. Kaysa makinig tayo sa salita na hindi ako karapat-dapat, talaga naman di tayo karapat-dapat sa ating sarili. Pero inutusan tayo ng ating Panginoon, we must come to Him. So again, hindi natin makukuha ulit yung init pag tumingin tayo sa ating sarili. Makukuha natin yung init sa Panginoon pa rin. We can say many more things and practical things, but doon ko muna ipaparada. Meron pa ba, Sister Marika? Kailan po ba natin nasasabi na yung pamilya po natin, yung asawa natin, yung mga anak natin, ay nagiging Diyos-Diyosan ng buhay natin? I think most of the time marireveal yan sa mga sitwasyon na kalalagyan natin. Let me just think of some. Siguro in sometimes pwedeng mag-meditate ang isang Kristiyano at kaya niyang tignan alin na ba ang mas pinaghuhugutan ko ng kagalakan, ng kasiyahan. Siguro para mas magkaroon ho ng alin ang mas may halaga. Alin ang mas mahalaga sa akin. Actually, Lord willing, sa Sunday, which is our family Sunday, isa sa mga text na iniisip kong pag-aralan natin, ang sabi ni Jesus, I came not to bring peace, but a sword. At ang sabi ni Kristo, dahil sa Kanya, maaaring ang pamilya ay mahati. Dahil kay Kristo, pwedeng mahati ang pamilya. It doesn't mean na babaliwalain mo si Mrs. o si Mr. o mga bata and then puro kay Kristo ka lang. Hindi ka na magluluto ng bahay, magluluto ng ulam, maglilinis ng bahay, at lagi ka na lang nagbabasa ng Bible. At talaga magkakaproblema kayo mag-asawa. At di mo pwede sabihin, hindi, kasi si Lord lang ang mahal ko. That is unbiblical sapagkat may mga sinasabi ang Panginoon. So it will be revealed in situations, for example, marireveal sa'yo na mas mahalaga na pala. Mas ito na pala yung, for example, isa sa pinakamasakit ay pag nawala. How will you respond? Nabasa ko sa ilang mga writers, sabi niya, isa sa mga paraan na marireveal sa'yo na meron ka ng Diyos-Diyosan sa buhay ay kapag inalis to ng Diyos, paano ka tutugon? Inalis ng Diyos yung trabaho, inalis ng Diyos yung kalusugan, inalis ng Diyos yung isang bagay na yun. At kung paano ka tutugon. Isang napakaganda na matututunan natin kay Job, inalis ng Diyos ang kabuhayan, ang mga anak, and Job shaved his head, rent his clothes, and fell down and worship. Anong sabi ni Satanas? Alisin mo yung mga yan, susumpain ka niya ng harapan. Hopefully, hindi kailanganin yun. Hopefully, maging mapagbantay tayo sa ating mga puso. Kung meron tayo mga bagay na nagiging contest na sa ating pagtatapat sa Panginoon. So, it will be different hindi ako pwede makapagbigay ng isang clear-cut na situation, but it will be different para sa bawat isa sa atin. Hopefully nakatulong kahit pa. Meron ba may tanong pa? Ayun, si Kuya Elvis. Okay, so thank you very much po. Bali, kanina po, nabanggit po ninyo, there is no God
isa lang po ang gods natin. Yes po. So, meron kasi akong nabasa po tungkol sa Bible, Old and New. Sinabi dito, you are the children in the Most High God and you are gods. Opo. So, ang tinutukoy na pagkakaintindi ko doon, we are gods, like Heavenly Father. So, at doon sa New Testament, nabanggit din po doon, bakit ninyo ako binabato? Hindi nakasulat sa inyong batas, you are God, sabi din ng Panginoong Diyos. Opo. O Panginoong Kristo. Opo. So, sino ba ang tinutukoy po ninyong Diyos natin? At paano natin siya makilala? Kasi sa makilala, ang tinutukoy natin Diyos. Kasi meron din tayong tinatawag na God the Father, God the Son, and God the Spirit. So, paano natin sila makilala? Okay, so iparado mo natin. Malawak ang tanong ho ni Kuya Elvis. Now, isa sa mga rule ng tama at maayos sa pag-handle ng salita ng Diyos, Scripture must interpret Scripture. So, hindi pwedeng kukunin mo ang isang talata sa Biblia at isa pang talata at pwedeng magkalaban. Okay? So, yes, maliwanag ang sinabi ng Diyos, I am God, there is none else, I am God, there is none beside me. Paulit-ulit yun sa Biblia at maliwanag yun sa Biblia. Now, meron ngang mga talata sa Biblia, hindi ko maalala eksaktong sitas, pero ang sabi, yung ang sinite nyo ho, yung sinabi ni Kristo, is it not said in your law that ye are gods? Isang hamon ho doon ay kailangang tignan yung konteksto nung sinabi yun, kasi nag-quote si Kristo eh. Kinote niya mula sa lumang tipan. Ano bang ibig sabihin nun? Does it mean na tayo din ay gods na kagaya ng divinity ng Diyos? Hindi maaari kasi sinabi nga ng Diyos na walang iba maliban sa akin. Okay? Now, isa sa mga paraan na pwede ho nating maunawaan yan, we are made in the image of God. Tayo nilalang sa imahe ng Panginoon. Pero maging maliwanag ho, iba pa rin ang lumalang, iba pa rin ang nilalang. Ang lumalang ay infinitely mas mataas kaysa nilalang. So hindi tayo, para bang si God ay 100%, tayo ay may 1%. Hindi ho ganun. Gawa tayo sa alikabok, ginawa tayo sa wangis ng Panginoon, tayo ay mga tao, tayo ay hindi Diyos. Maliwanag yun paulit-ulit sa salita ho ng Panginoon. So tayo ay mga quote-unquote gods, at kung tama ang alala ko sa context nung kinot ng ating Panginoong Kristo, ang inaano ho doon ay is not written in your law that ye are gods. Kailangan kong balikan. Pero ang pinapakita doon ay hindi divinity. Kung alam niyo yung ibig ko sabihin ng divinity, yung pagiging Diyos ng Diyos. Kasi ang Diyos ay spirit. Ang anghel din naman ay spirit, pero hindi sila divine. Yung divinity, yung pagka-Diyos ng Diyos, hindi ganun ang tao. Kundi ang inaano doon sa konteksto ng verse na yon, kayo ay may mataas na posisyon. Okay? So, isa yun. Isang halimbawa ho, hindi ito eksakto, pero sa ngayon ito yung naiisip ko sa Luke. 1 Peter chapter 3. Napag-usapan ho namin ito minsan ni Mrs. o nadaanan lang. Sa 1 Peter chapter 3, may ano ho ba sa screen natin? 1 Peter chapter 3, sabi ni Apostol Pablo, yung wives maging subject or mag-submit sa kanilang mga mister. Isa itong magandang patotoo, lalo na kung ang mister ay hindi mananampalataya. At ang sabi ng salita ng Diyos, ang mga babae, ito yung encouragement sa inyo ng salita ng Diyos, whose adorning, ang inyong palamuti, let it not be the outward adorning of the plaiting of the hair and the wearing of gold and the putting on apparel. Hindi ibig sabihin bawal mag-ayos ng buhok. Lalong hindi ibig sabihin bawal magbihis. Okay? Ang sinasabi lang dyan, hindi yan yung prioridad. Ang prioridad ng babae ay hindi panlabas na ganda. Okay. Now, makikita nyo saan tayo patungo. Verse 4. But let it be the hidden man of the heart, in that which is not corruptible, even the ornament of a meek and quiet spirit, which is in the sight of God of great price. Sa madaling salita, ladies, ang priority ay hindi panlabas kung hindi panloob.
Okay? Godliness is beautiful. Maniwala ko kayo. Kaakit-akit, napakaganda ng pagiging makadiyos ng isang babae. Now, ang punto ko kaya natin pinuntahan to ay yung verse 5. Verse 5. For after this manner, in the old time, holy women also who trusted in God adorned themselves, being in subjection unto their own husbands. Pumunta sa lumang tipan, ganun din daw in old times. Nagbigay ng isang konkretong halimbawa, verse 6, even as Sarah obeyed Abraham, what? Calling him Lord. Tinatawag daw ni Abraham si Sarah, tinatawag daw ni Sarah si Abraham na Lord. So, idolatrous ba si Sarah? May kinikilala siyang ibang Panginoon? So, ang punto lang ho natin dito, yung word na gamit dito ng Lord ay hindi kagaya ng Lord, I am the Lord your God. Magkaiba yun. Nakuha niyo ho ba? So, kinukuha ko lang itong halimbawa na yung word na God na ina-ascribe natin sa Diyos, He alone is God. And then yung word na gods, and take note, small g, dun sa mga verses ho na yun, ay hindi ibig sabihin tayo rin naman ay Diyos kagaya kung paanong ang Diyos ay Diyos in His divinity. Now, may tanong ho kayo patungkol sa doctrine ng Triune God or kilala sa tawag na doktrina ng Trinidad. Yes, we believe in the Father, the Son, and the Holy Spirit, co-equal, co-eternal, same essence, 3 persons in one Godhead. Dahil naniniwala tayo sa nireveal ng salita ng Diyos. Anong nireveal ng salita ng Diyos? Meron lang iisang Diyos. Pero sa salita ng Diyos, meron 3 tinawag at katangian ng Diyos. At sino yung 3 yon? Ang Ama, ang Anak, at ang Banal na Espiritu. Pag pinag-aralan natin ng masusi, hindi may mga katangian at may mga pahayag patungkol sa Ama, sa Anak at sa Banal na Espiritu na ang tanging magiging conclusion, Diyos. Walang iba. Now, it's either lalagpak ka sa tritheism. Pag sinabing tritheism, 3 gods. Kasi ang Ama ay Diyos, ang Anak ay Diyos, ang Banal na Espiritu. Malinaw sa salita ng Panginoon. Pero hindi isa lang daw ang Diyos So therefore, naging tapat yung mga Kristiyanong theologians, naging tapat sila, okay, meron lang iisang Diyos, pero may 3 persona na naka-reveal sa bagong tipan na tinatawag, kinikilala at may katangian ng Diyos, 3 persona sa iisang Diyos. That's why we have the doctrine of the Triune God. Mahaba, hindi madaling unawain, pero that's being faithful sa Scripture. Dahil hindi naman pwedeng i-deny ang pagka-Diyos ni Kristo. Maliwanag yun sa salita ng Panginoon. Hindi naman pwedeng mangyaring 3 ang Diyos. Maliwanag sa Biblia, isa lang ang Diyos. So naging faithful ang mga theologians, merong iisang Diyos at may 3 persona sa iisang kadiyusan. Na kinikilala, tinatawag at may katangian na Diyos. Alam ko ho, marami pa, pero pwede pa ho tayo mag-usap in person at wala na tayong oras para sagutin ho lahat ngayon. Thank you very much po, Kuya Elvis. Meron ba tanong online, sakali? Wala. Okay. Pasensya na ho, medyo mahaba yung isang bagay ho na yon, pero iyon ay topic for maybe 5 lessons ng Sunday School. Nevertheless, hopefully kahit paano ho ay nakatulong. Tayo ho ay manalangin. Let's pray. Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa biyaya mo, sa katapatan mo. Salamat sa iyong salita. Tulungan mo nawa kami, Panginoon, as we have studied the first commandment na ikaw ay nag-utos sa amin na walang ibang Diyos liban sa iyo. Ikaw lamang ang dapat naming kilalanin. Oo, mahalin na aming Panginoon. Tulungan mo nawa kami, O Diyos, na hindi lamang ito tuwing linggo, hindi lamang ito sa loob ng simbahan, kundi, O Diyos, sa bawat tahanan, sa lahat ng aspeto ng aming buhay, sa bawat sandali. Ikaw, Panginoon, ay aming kilalanin, sambahin, mahalin, at nawa, Panginoon, ay maluwalhati ka namin. Patawad po sa aming mga pagkakasala laban sa iyong kautusan, at tulungan mo kami na maging mapagbantay sa aming mga sarili, lalo na laban sa mga Diyos-Diyosan. Amin din pong hinihiling na pagpalaing mo ang biyaya pagsasalusaluhan, maging kalakasan nito at kabustugan, at maging ang fellowship ng isa't isa ay maging kaluwalhatian sa iyong pangalan. Ingatan mo po kami, ihanda mo kami sa gawain ng pagsamba po maya-maya. Dalangin natin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Okay, mabilis na paalala lamang po mga kapatid. Ang atin hong natapos tayo ng 9:55, so 10:10, balik ho tayo dito para sa ating pagsamba. And meron ho tayong doorbell ngayon doon sa... So pag narinig nyo na tumunog,
ibig sabihin ho nun, 5 minutes na lang. Kailangan nang ubusin yung kape, kailangan nang ubusin yung pansit o tinapay at magsimula nang pumasok para makapagsimula tayo right on time. Okay ho ba? So pag narinig niyo yung doorbell doon, ay time na para pumasok tayo. Para hindi na tayo sisigaw-sigaw na 5 minutes, 3 minutes. Hindi na, no. So yung doorbell na lang ho ang ating papakinggan. God bless po. Break time po tayo.